Patak Saya, water conservation ng campaign ng DENR. Makakasama po natin ang Chief ng Legal Affairs Office mula po sa kanilang hanay, ang DENR, si Attorney Casey Panopio Lofranco. Attorney Casey, good morning po and welcome to DZMM. Mix Busos and Maan Macapagal, good morning po. Good morning po, Sir Mix, Mamaan. Good morning po. Alright, Wag Patak Saya. Wag Patak Saya. Ano po ba ito, Attorney? Itong Wag Patak Saya, ito yung campaign ngayon ng DENR which started nung March pa lang. Ang pinuperso nitong Wag Patak Saya ay yung mahikayat yung mga communities natin, mga households natin na maging mas responsable at matipid sa paggamit ng mga tubig natin. Kasi kada patak, talaga every drop counts. Yun nga naman yung Doon mo lang sinasabi. naman ma-realize kapag nawala ng tulo yung tubig eh. Diba? Pero yun nga, sakit natin yan. Magsisipilyo, bukas yung gripo. Maghuhugas, all throughout ng paghuhugas ay bukas yung gripo. Ano pa ba? Anong maliligo, ganun din. Anong Usual. pinakamaaksaya Opo. sa Ganyan. lahat ng gawaing bahay na gumagamit ng tubig? So, maraming mga paggamit natin ng tubig, no? Mga potable water. Yung potable water na nanggagaling sa ating mga, yung iba galing sa gripo, ginagamit natin for other means, gaya ng pagdidilig, pagkakarwash, pagbabasa ng lupa, di ba kapag mainit, at saka yung maalikabok, ginagamit natin siya. In fact, may mga means tayo to conserve water, gaya ng gather ng rainwater, ang dami natin ito. So, paggamit ng catch basins, pwede natin gamitin to sa gamit dun sa pagdidilig, di ba? Tapos yung meron pa yung Pambuhos ng ating mga kubeta. Sa Oo. Imbis na magpa-flush ka, sabihin natin yung mga sobra mong tubig mula sa balde, ipam-flush mo na lang. Pero Opo, yun opo. na nga siguro yung habit lang nakikita ko, kahit ako naman yun maghuhugas ka, nagsasabon ka pa lang naman, open yung gripo. Yes. Yun ang hirap mong guilty tayo lahat. Guilty ako dyan sa paghuhugas ng pinggan. Na kasi naka-open lang. naka-open. Kasi syempre, maghuhugas ka, punong-puno nung sabon yung kamay mo, on and off. So, hindi mo namamalaya, naka-open lang yung gripo. Nag-aaksaya ka na. Kaya nga sa mall, di ba? Ay. Bluetooth Dispenser. ba yun? Hindi, Pwede. parang ano yun? automatic. Baka Sensor. infrared. Di ba? Bago nagka-Bluetooth, Magpalagay- infrared. Sensor lang naman. Sensor yun. Tama. Diba, Oo. na kapag gagamitin mo lang, itatapat mo, doon pa lang. Correct. Siyempre, Opo. mahal naman yun kung yung gripo mo, may pa-sensor ka. Oo nga. Shala, Oo, diba? kasyala, pang mall. Opo. So ito po, no? Ito po, Attorney Casey, ito pong Wag Patak Saya. Ano po yung mga tinututukan po ninyong programs, activities, campaigns? Paano po ba ito, ma'am? So gusto nating magkaroon ng behavioral change doon sa ating communities. So meron tayong kung makikita nyo at nakafollow kayo sa mga social media page ng DENR, meron doong mga infographics na tinuturuan tayo ng mga tipid tips kung paano mas mapapaayos ang paggamit natin ng ating water resource. Tapos meron siyang para ipakalat talaga itong impormasyon. Meron tayong Viber. Siyempre, lahat tayo may mga ganyan may Viber sticker tayo. Tapos meron tayong hotline, no? Alam natin na yung tubig natin nasasayang din dahil sa may mga faulty, yung mga leaks, yung mga ganyan. Tagas. Meron tayong hotline, Viber, meron tayong QR code na nakapaskil din doon, which I can share with you para matulungan din sa campaign na ito. Para ma-report itong mga tagas na ito at ma-actionan. Kasi makikita doon, may location, ipipin mo yung location, saan nitong mga tagas, tapos may i-report siya sa community o sa barangay na lang, Attorney Karen, paano natin to maipopromote itong Wag Patak Saya? Kasi minsan, di ba, may mga sunog. Walang available, wala agad pambuhos. Kailangan ba may mga drum-drum? Kaya lang, sasabihin naman ng iba, kahit sa bahay, Attorney Karen, yung aesthetic naman ng bahay ko, puro drum. Tapos, puro balde, di ba? Parang papangit. Ganyan. So, paano mo i-reconcile yun, Attorney Karen? Napakalaking partisipasyon ng ating mga magulang doon sa mga bahay, no? Kasi tayo yung mga kabataan, yung mga madalas gumagamit ng mga tubig pagka pumasok na yung mga magulang sa bahay. Sa office. Opo.
ano sila tayong mga magulang, tayo yung parang educators, Opo. lalo yung mga nanay. So, pwede nating i-continue na i-inform sa ating mga anak kung na itong water kasi, resource siya. Resource siya. So, yung mga, nauubos siya. Napaka, ano lang natin, we take for granted itong lumalabas sa ating mga faucets. Opo. No? So, parang, maganda kung maipapakita natin sa ating mga households kung gaano ka-importante ito. Bahala na yung mga aesthetics na yan. Kasi alam nyo, may mga far-flung barangays, may mga small island barangays, at saka yung mga area sa matataas na lugar na El Nino o walang El Nino, nagkukulang sila ng water supply. Oo nga Ibig po sabihin, inaakyat pa yung mga tubig, galon-galon. Diba? Yes. Ayan, may Opo. ganun ha. At may mga kahit subdivision, di ba? Hirap sila sa tubig. Opo, Yes, may opo. mga ganon. Na nagrarasyon pa. 'Di ba? Sabi nga, 'di bale ng kasi ano lang naman to conversation lang naman, 'di ba? Wag- 'Di bale nang mag-brown out, wag lang mawalan ng tubig. Oo. Of course, importante pa rin ang power and electricity, pero talagang hindi ka rin makasurvive Yung tubig talaga. nang walang tubig. Attorney Casey, sabi niyo po kanina, nagpo-provide po kayo ng mga tips. Yes. Ano po itong mga basic tips na ito? Okay, yung mga tips na ito, yung mga nasabi nyo na rin kanina, no, habang nagsisipilyo, habang naguhugas ng plato, habang di pa ginagamit, patayin muna yung gripo. Maganda rin gumamit tayo ng mga basin, mga baso habang nagsisipilyo, no? Tapos yung mga tumutulong gripo, ayusin natin agad, at saka yung mga nasabi ko din kanina, i-report natin kung may mga tagas, no, yung ating mga tubo. At saka maging masinop tayo yung pagdidilig natin, gamitin natin as much as possible yung mga recycled water natin, no, yung mga hugas natin. Tapos kapag di ba naglalaba tayo, no, may washing machine, full load as much as possible. Kasi kung hindi full load, para mas efficient yung paggamit hindi natin. sayang. Opo. Diba may sinasabi sila na ang yung top load, front load, ano yung mas matipid. Kung bibili ka pa lang ng washing machine. Ano pong May ano po? ganun Diba sinasabi nila parang front load, mas konti ang ginagamit na tubig kumpara doon sa top load. Yun yung nilalagyan mo. Oo, yun. Pero depende rin, no? Siguro sa setting ng Depende sa Ako rin setting. man, ang ginagawa ko dyan, kapag nakikita ko na, mostly pag full load talaga, yung top water na level. Pero kapag mid lang, medyo tatantyahin mo rin eh. Kailangan ko ba ng full water level sa konting labahan? Correct. Sayang din sa labahan yun. Kaya Sayang nga- din sa tubig yun. Kaya oo. nga may mga laundry station at the same time katabi water station. Yes, oo. Tama ba? Yes, yes. oo. Kasi yung paano ba yun, Attorney Karen? Parang gray water management, no? Yung mga pag-recycle ng tubig na maaari namang gamitin for non-potable uses, no? Hindi naman yun na yung sa pang-inom. laundry. Opo. Kasi alam nyo, dapat, ngayon pa lang, dapat malaman ng mga kababayan natin itong importansya ng pagtitipid sa tubig dahil according to Pag-asa, may looming na El Nino na magaganap. Hindi pa Opo. na-declare po, no? Pero yun nga po, no, at least ito nga, looming, di ba? Parang June, July, August, yung inaasahan natin. So again, on ano po yung mga paghahandang ginagawa ng Ibig sabihin DNR? ba nito ay konti ang ulan na mararanasan ng bansa sa mga buwan na to? Dapat kasi tag-ulan na yung time Yun na na yun, nga ha? eh. Oo Bumabaha-baha na sa atin. Correct, Yes. opo. Ano po nga ginagawang paghahanda po at least ang DNR, at least preparing for that? Opo. For DNR, nagsimula tayo nitong campaign na ito since March, no, para ipaalam sa publiko yung importansya ng patitipid. Kasi ang water supply ng Metro Manila comes from Angat Dam. No? Bumababa siya ng bumababa. As of yesterday, ang pagkaalam ko nasa 174.83 meters yung yung taas niya. Pero usually dapat nasa 180 siya. Nasa 180 meters. So, ang baba niya na. Short lang ng onte. Oo. Short ng onte. Opo. Pero, ang sabi ng Pag-asa, normal naman nabababa ito until the end of June. And then, supposedly, by July, aakyat na siya ulit. Kaso lang, because of the looming, 79% chance na magkaroon ng El Nino,
maaaring hindi yun mangyari because of drier season, lesser rainfall. So, kailangan tipirin natin yung ating reserve water sa hanggat na. Oo, tipirin natin ating reserve water kasi kung hindi rin tayo mindful sa paggamit ng tubig, lalo na kapag magkaroon ng demand at hindi umangat sa Angat Dam, itataas din ang presyo ng tubig natin. 'Di ba? Kapag mas marami ang consumption, tapos pag mas marami pa ang demand. So nasa sa atin din 'yun. Babalik din sa atin, 'di ba? Kasi masakit. Naramdaman ko nga pagpasok ng February, tumaas yung water bill namin, parang times 3. Times 3. Bakit? Times 3. Dahil yung consumption din. Consumption kasi siguro nagtaas din ang rate, tapos yung consumption tumaas din. So masakit siya sa bulsa. Oh, yun. Alright. Di ba nung nagka-problema tayo, yung crisis sa oil, Ayun din. o sa gasolina, di ba? Yes. Di ba, ang Gatdam, gumagamit ng kuryente yan. Di ba? Ano din to? Parang Domino effect Yes. din to. Na baka mawalan din ng supply. O kumonte ang supply ng tubig. So at least naman, with that information na alam mo yun, kapag nakikinig po tayo ng legit na balita, kapag i-confirm nga natin, at least yung El Nino, di ba? If that happens, quote-unquote, at least we are better prepared. Mas alam natin. At alam natin yung mga tips na to, kasi hindi naman rocket science yan eh. Basic lang yan eh. Di ba? And magandang paalala yan, syempre, sa DENR. At sa mga nag-iipon ng tubig, ay takpan nyo rin naman yung mga drum at balde. Kasi baka pamugaran, no? Mga lamok. Oo. Na maraming kiti-kiti. O baka mami, kapitbahay mo. Problema naman natin ay dengue. Dengue. Okay, baka mami, kapitbahay mo, nakiligo. Yung drum mo, puno. Tapos pagkita mo, kalahati na. Tanda ko na maliit ako, di ba? Yung pinapasok ko sa loob ng drum, naliligo. Naliligo. Mga Diba? chikiting. Ano ba yun? Correct. Experience mo yun? Yung Alright. sobrang liit ka pa nun. Correct, totoo yan. So, Yung sayang sa kasyang-kasya ka tubig pa. yun, ha? Sayang sa tubig. Oo nga, di ba pag yung mga bata, kapag nandun lang, oo nga, tama. Good reminder. So at least, kung kailangan natin magtipid, yung mga ganong klaseng mga fun, baka pwedeng maiwasan. Tsaka Hindi sa ba sobrang maiwasan? init ngayon ng panahon, may mga nagpo-put up ng mini swimming pool. Ayun din. Diba? Yung lalagyan mo Oo. lang naman ng tubig yun. Oo. Sa ating mga community, sa mga barangay. Kasi nga ayan. Pressure. Pampa-pressure na. Oo. Pero yun nga, tipid-tipid din. Pero Kung- yun nga, kung hindi no? rin kailangan. Kasi nga usually this time, traditionally, pag mga 3rd week, 4th week of May, paulan na eh. Pero hindi pa natin masyadong Ang nararamdaman. kainit pa ngayon. Oo. Ayan, pahuling paalala na lang po, Attorney Casey mula po sa DENR. Okay. Ang pahuling paalala po, para sa mga viewers ngayon, tandaan po natin, importante ang magtipid ng tubig, huwag pataksaya. Every drop counts because of the looming El Nino. Habang meron pang water supply, tipirin natin ito dahil ang epekto natin pag pinagsama-sama ay malaki. Kung meron po tayong mga complaints about our water, kung may discoloration, may tagas, yung mga ganyan, maaari nyo po itong i-report pwede pong ibigay po ito sa Viber. Yes po, go ahead po. Ayan, sa Viber number 0949-884-8927. Pwede rin po silang magpadala ng email sa wrmo@dnr.gov.ph. At meron din pong QR code sa aming social media page, which you can also access through this link, https tinyurl.com/WRMO hotline. Ayan. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney Casey Panopio Lofranco. Siya po ang Chief ng Legal Affairs Service mula po sa DENR. Thank you, ma'am. Pabati lang sige si po, ma'am. ma'am. Sige, go ahead po, ma'am. Go ahead, Attorney. Okay, hello. Sana nakinig kayo sa mga anak ko, Phoenix, Coco. Sana nakinig kayo kay nanay ha. At saka sa asawa ko, Attorney Butoy. Tandaan natin, tignan na natin ang ating mga tubo kung may leaks at magtipid sa tubig. Yan. Para Thank magtipid you. sa tubig, bilin sa mga anak ha. Mga anak ha, tipid kayo sa tubig. maraming salamat po, Attorney Casey Panopio Lofranco. Salamat Muli, Chief Legal Affairs Service mula po sa DENR.